Mga ka-people, panibagong vlog ngayon ang ating ihatid sa inyo. Isang napakagrabing bagong balita ngayon na nakuha dito sa QGC. Kaya sila ay nagtipon-tipon at nagbigay ng kanilang mga opinyon. Isa na dito sila Loren Badoy, ka Eric Banatbay or Banateros at J. Sonsa. Kasi may banta itong si General Torre na lulusubin ulit ang Kingdom of Jesus Christ or QGC at ito ay magdala ng 1,500 na individual na pulis at doon na maninirahan. At ibig sabihin ay kanilang kukunin or ikumpiska lahat ng mga gamit at ang lahat ng mga makita nila doon. Kaya ito ay isang labag sa batas. Kaya ngayon nananawagan ang lahat ng mga kakampi ng QGC sa Armed Forces of the Philippines para sila ay pumagitna or hindi lang sila ang kinausap or tinatawagan itong mga QGC member at kasama rin ang mga malalaking politika na sila po ay pumagitna at gamitin ang kanilang power dahil ito po ang QGC ay napakatahimik na lugar at mga mababait ang mga tao. Kung bakit nila ginaganito ay malaking dahilan kasi itong si Kibuloy napakalaki talaga at napakalawak ang impluensya. Kung ito ay hindi nila mahuli hanggang pagdating ng 2025 eleksyon, sila po ay delikado kasi ito po ay tatakbo ng senador, sila ni Bantag, ito talaga ay mananalo. So kaya ngayon ay ginagawa ilang paraan na para ito ay kanilang mapabagsak. Pero ka-people, intro muna tayo. Press conference before yung iba kong mga co-panelists will make some rejoinder na itong team ni Colonel Marantan ay may mga ready printers and ready computers na pwede nilang i-print out kaagad at di umano ay may mga kopya at pro format ng mga warrant of arrest or mga search warrants na gusto nilang ipatupad. So ito po ay delikado at iyon ang dahilan kung bakit nananawagan tayo. Dudugtungan lang ni Sir Jay. Ikaw muna. Kasi total malapit-lapit yung panakan eh. Gusto ko lang manawagan na talaga. Wala na ho kaming masusulingan, ulitin ko. Kaya the only recourse na pwede namin gawin ngayon ay tawagan ng Eastern Mindanao Command ng Armed Forces of the Philippines, ISMINCOM. Kung nanonood at nakikinig po kayo, Sir, General, Colonel, wala na ho magtatanggol sa amin dito sa mga pang-aabuso ng PNP. Diretsahan na ho namin sinasabi. Kasi mismong si General Torre na nagsabi. Nalulusubin niya. Nalulusubin niya kami. At hindi balin dumanak ang dugo. Ganon siya ka, ganon siya ka gaprutal, kahambog, kabastos. Kawalang walang modo. No. I think he's very ignorant. He was ignorant about so many things, no? About the, what fugitive meant. I haven't seen. So ignorant. You're such an ignorant bastard. Wala pa akong nakitang general na kasing idiot niya. Yeah. Kaya manawagan po tayo sa mga kababayan nating mga kasundaluhan. Kung gusto nyo po na talagang mapagsilbi pa sa ating bayan at maiwasan ang isang madugong masaker, tulungan nyo na po ang QGC. Mga mapapayapang tao ho itong mga ito, pero hindi nila i-give up ang kanilang bahay. Bahay po nila ito. Tama. Tsaka bukod doon sa AFP, wala na bang mga nasa posisyon ngayon na matataas na mga politiko na may concern sa nangyayari ngayon? Kasi parang napakatahimik na eh. Wala ba,
wala ba? Yung nasa taas, kailan ka gagalaw? Yung mga inaasahan nating mga politiko dyan, kasi po nakakatakot yung second wave na pagsugod. And meron tayong mga nakakausap na talagang hindi daw nila ibibigay ang KOJC. At ako nga po ay medyo nalulungkot nung naririnig ko yon kasi posible ito maging madugo. Magiging madugo na ito. Sana merong kumilos dyan na nasa taas na inaantay namin na makapangyarihan, baka naman po pwede na kayong gumitna bukod sa AFP. Kasi napakabait ng mga tao dito, kaya lang syempre ang mga taong mababait, pagka talagang inabuso nyo at sagad-sagad na, they have no choice kung hindi lumaban. Na pala si General Almerol. Sir Jay, mga kababayan, ang Area Commander ng Armed Forces of the Philippines sa Eastern Mindanao Command ay si Lieutenant General Luis Rex Bergante. Matino ito na opisyal, kilala ko ito. Galing ito sa TRADOC. Ito yung Director ng Training and Doctrines ng Army Command sa Tarlac. I happen to give some lectures doon sa kanila sa Knowing the Enemy. General Bergante, sir, bilang pinakapinuno ng Armed Forces sa Territorial Area Command ng Eastern Mindanao covering Davao Region, please intervene and call upon the PNP leadership in Davao Region na magunos dili, not to intervene in their operations, but to prevent them from going beyond and above the law and violating and abusing the law against civilians. Number 2, ang pinaka-immediate territorial unit na nandito po, mga kababayan, ay 10th Infantry Division. Ang division commander, I think, ay si General Hambala. General Hambala, sir, marami ka mga opisyal dyan na kakilala namin. Ang mga NPA po, ipinagtabuyan na natin at dinurog. Huwag po nating hayaan na mag-recruit muli ang NPA dito sa mga ginagawang pang-aabuso, pananakit at paglapastangan ng mga pulis sa civilian population sa Davao. Please don't allow this to become a recruitment and breeding ground again of communist terrorism ang itong rehiyon na ito. So General Bergante, General Hambala, hindi po kami nananawagan para pakialaman yung police operations. I-intervene nyo po ang kanilang gagawing hindi naaayon sa batas and intervene to protect the people and to defend the government from lawless elements pretending to be police officers. Pumayag din sila doon sa na makapasok ang PNP noong June 10. Dito sa compound, wala silang nakita. Ngayon, pinipilit pa rin nila na nandito si Pastor Kibuloy sa loob para ma-justify yung mga checkpoints na nandiyan dyan, yung mga nakapalibot na pulis, yung mga naka-full battle gear na mga kapulisan at yung mga walang mga nameplates. Ngayon, wala pong armas ang mga taga-KOJC. Wala po silang armas na pwedeng makasakit sa tao. Klaruhin po natin yun kasi isinoli na po nila lahat. Hindi na po sila papayag na lapastanganin nyo ulit yung kanilang karapatan. Lalaban po sila sa inyo. Ang gamit po nila is yung faith nila at saka yung pagmamahal nila dito sa kanilang blood, sweat, and tears na ipinundar sa kanilang sa kanilang mga ari-arian. Kaya nananawagan kami sa otoridad na wag naman sanang mangyari yung mga matitinong mga nandito masaktan or mamatay dahil lang dun sa inyong personal na greed. Meron lang po ako idagdag sa sinabi ni Coach Oli tungkol doon sa kasi meron nung interview si Vice President Sara Duterte na sinabi niya nga kung bakit daw ginaganito yung KOJC because of perpetuation of power. Ibig sabihin, yung nasa taas daw ay medyo praning na. Anything na threat para sa kanya, kailangan mawala. So yun po ang sinabi at suporta ni VP Sara Duterte sa KOJC. Kaka-interview lang po na I think nilabas po yan ni MJ Montihar po. Siguro dagdagan ko lang for the last time kasi nanawagan na rin tayo sa AFP. Siguro manawagan na rin tayo sa social media. Kasi paglusob dito at mangyayari po yan, ila-live po, nakahanda po ang taga-KOJC. Ila-live nila yan. Posibleng ibablock yan
at hawak naman ng itong mga pulis kung ano mang gamit, no? Pag live, kung merong sa inyo, sa mga ating nasa social media, mga kaibigan, i-live nyo rin. Ikalat nyo, tawagan nyo yung mga pulis, tawagan nyo yung mga abogado, itawagan nyo yung mga AFP, mga kakilala ninyo. Tulungan po natin ang KOJC. Nang sa ganon, kumalat lahat bago maputol yung kanilang pagla-live. Kasi I'm sure ipuputulin yan. Dahil inagaw nga Sumugod sila, tinalian yung mga mangmang na walang kinalaman sa kaso, tinutukan ng baril, walang warrant of arrest, walang pangalan. Hindi nga natin alam kung yan ay mga pinalaya lang sa preso o mga NPA yung mga sumugod na yan. At hindi na sila talaga papayag kasi sila po ay takot dahil doon sa, eto nga si Marantan di umano, may ugaling tanim. Tanim bala, tanim baril, tanim lahat. At nagawa na ito doon sa Tebes de Gamo at maninirahan dito 1,500 na pulis isang buwan. Hindi ko alam kung sila ay magtitinda ng pares or anong hahanapin nila, anong gagawin ni Tory dito. But definitely, one thing for sure, hindi napapayag ang taga KOJC. Tulungan po natin maikalat agad pagka na-live nila. Ma'am Lorraine? Yeah. Thank you, Kosoli. I think that there are mas may sinister pa na plano dito, no? So I look past Torre and Marantan and Marbil and all of that and I see the president. This is who I see. He is the one behind all of this. Yung pagkamkam ng mga assets ng KOJC. Yan siya at saka yung mga kasama niya. And again, we're going to talk about the elephant in the room. We're going to talk about the cocaine addiction di umano of this president na merong eyewitness. So yung sinabi kanina ni Banat ni Coach Oli na praning. No, this is one of those symptoms of a cocaine abuser. One among a million deplorable and unfortunate symptoms of someone who is in the grip of a substance abuse disorder that makes him unfit to lead. So may I also please talk to yung mga matitino pa na PNP, retired or active. I know a lot of you. I respect so many of you. So many of you are my closest friends, are our closest friends. And I know that you are men and women of honor. And I know that you gave your life to this institution. You willingly gave your life to this institution. At nakita ninyo maraming namatay na mga kasama ninyo, mga tao ninyo na willingly gave up their lives for the PNP to have enjoyed their highest trust ratings under President Rodrigo Roa Duterte. And now, what do you think? You think we still trust you? Diba? So may I please ask General Fillmore Escobar, for instance, General Danao, all retired, for instance, and the active, I cannot talk because this administration is praning. May I please ask that you speak out for this institution that you gave your life to, and for most of all, for this country that we know you love and you gave your life to. Sister Nori, would you like to have some rejoinder on this? At kung may gusto ka ring idagdag na pag-uusapan. Maraming salamat kay Eric at maraming salamat sa inyo sa panel ngayon at yun nga, yung support niyo si KOJC dahil nga sa ating nababalitaan may informasyon sa muling paglusob o yung Oplan Parokya 2 ng mga kapulisan. At salamat din sa lahat ng suporta. At yun nga, yung na-mention nga ni General Torre doon sa Senate, yung 1,500 ang maninirahan dito, hindi lang po yan, ang gusto ko lang pong ipaabot, yung bang harapang kasinungalingan ng mga general, kung magawa nilang ganun sa harap ng Senado, tapos pagkatapos ng hearing sa Senate, binakiusapan ni Senator Bato kung ano bang assurance nila na hindi na sila mag-agitate dito sa Kingdom of Jesus Christ o hindi na sila, yung lahat ng nangyari ng mga past days, hindi nila gagawin. Pero, ginawa pa rin nila. No? Yung kagaya ng pag-attack nila uli sa Tamayong. So, kumbaga, wala talaga silang sinusunod na batas. Lawless at sinungaling
yung mga namumuno sa atin. So ano bang maaasahan natin? Ano pang maaasahan natin dun sa mga alagad ng batas? Sila mismo nagsisinungaling at sila mismo ang lumalabag sa batas. At yun nga, sa ginawa nila noon, balik-balik na natin napapag-usapan, lawless, no? Walang justice. Kagaya nung harapan lang sinabi na aatak sila uli. Yun na nga, narinig na namin actually. 1,500 ang luluso, but hindi na sila aalis. Dito na talaga sila maninirahan. Halughugin nila yung buong lugar. Para bang hindi na nila yung nalughog 4 na beses na. Hindi lang yun, hindi na sila magsaserve ng invasion na yun. Yeah. They are already invading us. Invasion na talaga yun, harapan na sinabi nila. Hindi lang shoot to kill ang order dahil nga may patong na si Pastor. Sobra na ang mga nangyayari. Ma'am Nori, one thing more, no? Paulit-ulit yung paglabag mismo nila ng batas, and they don't care, no? It's Yes. very flagrant, it's very brazen, harap-harapan, like Ma'am Nori said sa Senate nga, no? Paulit-ulit yung pagsisinungaling nila. Tapos sinabihan na sila ni Senator Bato, wag ganyan, magsuot kayo, magtawag kayo magmask. Nagbigay siya ng orders niya, pero while the Senate hearing was going on, tumuloy pa rin sila, no? Naglusob na naman sila. So walang kahihiyan itong mga ito, hindi sila nahihiya or wala silang plano na susunod sa batas. Wala. Doc Lorin, natatandaan ko po yung hearing na yan sa Senate. Si Sister Nori, sinabi po niya or nag-request po siya sa otoridad na haharap po si Pastor Apollo Quiboloy sa korte sa Pilipinas. Pero ipangako nyo na walang mag-intervene na foreign entity or US, hindi mag-intervene ng US. Hiningi po ni Sister Nori yung confirmation sa kanila. Mangako sila. Sumagot po ang PNP chief ng malayo doon sa inire-request ni Sister Nori. So ito'y patunay na yung theory ng extraordinary rendition ay buhay na buhay. Kasi hindi kayang mag-commit ng PNP na kayang protektahan si Pastor Apollo Quiboloy sa ibang lahi. Kaya sige, kasi kadada yung punto na yan, may valid point na nire-raise yan. Call of the President kasi yan. So kaya ang pananagutan sa pangingialam ng Estados Unidos sa nangyayaring panggigipit at pagpaparalisa sa organisasyon ng Kingdom of Jesus Christ at sa kaguluhan na nagaganap sa ating bansa, tama po, hindi makapag-commit ang Philippine National Police sapagkat instrumento lamang sila ng presidente para ipatupad ang kanyang pagpapakatuta sa Amerikano. So ano pong 3 major points dito na pumasok? Number 1, ang kaso ni Pastor ay hindi lamang po domestic interest ito. At mamaya ililinaw yan ng ating mga abogado. Ito po ay interest na rin ng Amerika para pakialaman po ang nakikita nilang mga political influence and forces sa Pilipinas na hindi nila nakokontrol. And for that, naka-align si Pastor Quiboloy dito sa mga puwersa ng political influence ng mga Duterte. And si Pastor inahabol din nila sapagkat lumawak ang influence sa Amerika. Kaya ang freezing of assets kanina na lumabas, tatanungin natin ang mga abogado, ex parte po ito, arbitrary, walang due process. Nag-investigate sila pero ang ginamit nilang folder and basis ay ang ginamit sa Amerika at ginamit sa Pilipinas. At ito, sabi ni Atty. Torion, ay illegal, arbitraryo, sapagkat wala pang court conviction ang mga naturang mga tao ay kinukumpiska o pinaparalisa ang kanilang mga accounts and assets. Number 2, alam natin na ang mahabol kay Pastor hindi lang FBI para paralisahin ang kanyang world network of growing influence at mga paglawak ng kanyang organisasyon. Ano pa po ang umahabol sa kanya? Yung OFAC ng US Treasury Department, Office of Foreign Assets Control. Yung OFAC po ay parang counter-terrorism, counter-financing. At ito yung kanilang ginamit upang i-influence ang Anti-Money Laundering Council. Mantakin ninyo December pa ang DOJ nagpetition. So balit hindi nila pinaalaman ang mga naturang mga tao, ang Kingdom of Jesus Christ, ang SMNI at sino-sino pa, at basta naglabas na lang biglaan ng arbitrary decision na kinokonpiska o pinapa-freeze nila temporaryo ang mga assets and accounts. Number 3, kaninong interes po ang pinanindigan ni Marcos dito sa interes na usapin sa
habol ng Amerika kay Pastor. Interes po nila at ng Amerika. Interes ni Marcos at ng Amerika sapagkat si Marcos po ay nagiging instrumento ng panibagong paghahari ng Amerika sa ating bansa upang manumbalik ang neo-kolonyal o ang kanilang panibagong pangungulunya sa Pilipinas. At dahil dyan may mga bagahe si Marcos, perang ninakaw ng kanilang pamilya na nakatago at naka-frozen din sa Amerika, ang kanyang pangungunyapit sa poder na hindi siya mahuhulog habang sinusuportahan sa ng Amerika at hindi siya makukudita o ano pa mga banta sa kanyang kapangyarihan na nakasandig sa Amerika. At pangatlo, isasakripisyo si Pastor at ang mga Duterte para mawala ang political threats nila both ng Amerika at ng mga Marcos. Ang lahat ng ito nakakagulat sapagkat more than 60 accounts yata ang pina-frozen ex parte. Ibig sabihin walang hearing, summary proceedings kaagad, nagdesisyon at walang due process at ngayon ay nakabinbin po ito na para bagang lulumpuin na nila ng walang proseso ng tamang batas. At dahil dyan, titingnan natin ang reaksyon ng ating mga legal team ng Kingdom of Jesus Christ at ng iba pang mga opinion ng abogado natin. Magandang gabi po sa lahat, no? Halos po ako nahulog sa bangko kanina nung nalaman ko when I was interviewed by another media outfit kanina umaga, and I was informed na meron daw freeze order na inisyu ng Court of Appeals, and I bluntly told him I am not aware of any such move, no? Because I clearly remember that if you will base it under administrative matter on anti-money laundering law, that can only be filed today, and within 24 hours, the Court of Appeals can issue it, no? And it is ex parte indeed. But I could not believe that the case filed by Blenda Portugal on Anti-Human Trafficking Act under Section 4A of the said law can be made as the sole basis. Kasi ang sabi lang naman niya doon, wala namang ma-dates na siya ay pinatinda ng mga OTAP, siya yung caroling. And the requirement of the law is that there must be reasonable, sufficient relation between the unlawful activity under the Anti-Human Trafficking Act and the monetary instruments as well as properties which were acquired by reason thereof. So, itong reasonable relationship between the unlawful activity and the instruments as well as properties acquired by reason thereof, hindi ko sukat ma-connect. Kasi paano yung karuling, pagtitinda ng mga OTAP na hindi naman naka-state kung magkano yung nakita sa pagtitinda ng OTAP at saka pag-caroling, doon sa mga properties na nakalista doon, pati eroplano. Oo. At saka mga assets pa ng SMNI. So, kumbaga, must be other bases. Kaya ang sagot ko na lang, no comment ako dyan. Gusto ko talagang makita yung complaint na na-file at saka yung order. At doon na-interview po yung spokesperson ng DOJ. Doon ako muntik na talaga nahulog sa bangko. Kasi ang basis pala nila ay yung mga kaso na na-file doon sa United States of America. Kaya pala. Tapos, ginawa yung basis dito. Interesting ito. Can criminal acts committed in the United States of America be made as the legal basis for the, asset forfeitures and asset preservation orders in the Philippines? No? And can there be a reasonable relation that can be established between the alleged illegal acts in the America in the acquisition of the plane, in the establishment of SMNI, in the acquisition of the assets of the KOJC, which are multi-millions, etc., etc. Ito yung reasonable relations. And I hope and pray that when we file a motion to lift these orders, freeze orders, the Court of Appeals will listen to us.